Wag ninyong ano yan. Baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niyan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Palagay ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ano ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Totoo. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare, ay sana ito, pero iglesia kasi. Pastor na lang. Ito magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya abutin. Totoo yan. Kaya sabi ko, itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka maengkwentro mo ito sa korte, putang ina, baka ilang paso ka. May kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang tagal na nagtatrabaho ito sa PDP. A very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kagaya ni June Ibasco. Yan si June Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si June Ibasco? June, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpa-plenum ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka ganun. Takot ang takot yung, hindi nila ako magyabang, takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, So, pinapasa sa akin sa chief. So, ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Natsambahan. Mga, mabigat na, sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan siya. Yan sila. Nakaupo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ibal. NPA talaga yan sila. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganunin ng
Sabi ko, putang ina, gago. Pare yan. Kung ano yan. Damay pa ako. Imbestiga ka ng ano. Imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. At yung one day, nalaala ba ninyo yun? Inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat. Lahat ng komunista pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala silang mapunta bago. Sabi ko, sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare. Alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization eh. So, kinuha ko siya. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Siguro. Ganon ba yun dyan? 25, 30 years. Tagal na. From a NPA, ha? Nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin ninyo. Sabi ko, inirelease eh. Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung asawa ng De Vera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayong kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na yung si Duterte, komunista yan. Ang totoo niyan talaga, baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya na kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi yan si Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw ninyo maniwala, huwag. Sinabi ko sa ang totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Alam mo ganyan yung pare, marunong mga Katoliko, ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya medyo lamang tayo ng konti dyan sa habulan ng isip. So, ganito, siya yung utak talaga. Siya yung sa akin. Wala naman, sanay na kami. Siya na yung mag-spacing sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro.
Oh. Para sabihin ko kay Marcos, punta ako doon, mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, sa Buanga siguro, gano'n. Nandoon ako, pero hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na rin. Alam mo yung eroplano, hindi ba niyo ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng eroplano. Pero ngayong matanda na ako, paski yung may pressure, hindi man ninyo halata yung pagbaba mo sa eroplano, medyo matamlay ka talaga. Ganun, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there to bigay natin kay Jun yan. So, dito tayo magsunod kay Jun. Siya yung I trust him to do the job. So, siya yung magbigay ng program. Sign language yan. Paano gano'n yan? Pangalan niyo Duterte. Pangalan niyo to. Sign name mo to. Si GMA. Tapos si FB. Si Era. Si Noynoy. Si Bongbong. Pangalan ni Bongbong. Sign name mo yun. Ito ang pangalan. Rocky. Si Rocky. Si Bongo. Kasi si Bato. Magkita tayo bukas. Kasi mag-aral ako para gano'n na lang. Sabi sa mga babae, beautiful kayo, maganda kayo. Beautiful. Beautiful. Nehen Pioliang. Chinese yan. You're beautiful. So, uwi na tayo. Para kinig ng istorya dito. Wala yung yung tingin ko na latud pambuhay ng nandito pala yung classmate ko. Dabs Mamao of Lanao del Norte. Classmate ko yan sa, kabats ko talaga sa law school sa San Beda. Believe ako. Sana next time, next time. Ako hinayang ako dito kay sa yun? Patakbuhin ko sana ng di bale. Pero sa tingin ko lang pag itong yung napipika yung Pilipino, I don't know if it has gone to another level. Pero yung Pilipino napipika na sa administration. Alam mo, there was a time na about so many elections ago, bata pa ako, lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga lahat.
So, wala man kayo kalaban, no? Sino man sila? Hindi ko man narinig. Sino ang kalaban ninyo? Alam ko na pipika ang Pilipino ngayon. As of now, hindi, not hatred or anger. Pero I could sense, nandyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang nagbuboto, patay. Haros tayo lahat, clean slate. Partido ng Pilipino. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But sigurado ako na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Kaya pagdating kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala, swerte natin. Boss, panalo kayong lahat. Pati si Atty. Torrio na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Torrion is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si Pastor nakakulong pa ngayon. There's more to it than meets the eye. Pagka gano'n na simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng sabi kaya sadya yan. So, wala tayong depende na yan sa abogado niya kung nakakabisita ba? Magbisita ako. Hindi, magbisita ako kay Pastor. So, okay, yun na. Mabuhay ang former President Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang Duterte candidates! Mabuhay! May papanoorin muna tayong isang video. So, nakikiusap po ako na umupo muna ang ating Opo. mga kandidato kasama ang ating former President. Rodrigo Roa Roa Duterte. Duterte. Lahat po tayo, konting katahimikan at ituon natin ang ating pansin sa video na ito. Play video. Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin.
bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon mo'y pag-asa pa. Tumayo. Iwagayway ang ating mga banderang hawak.